mga par, isang malupit nga po na real talk ang sinabi ng featherweight prospect na si Bruce Carrington. Kung saan mga idol, natanong siya kung ready na ba ito lumaban sa Japanese monster na Oya Inoue. Aniya 3 taon na daw siya ready na labanan si Inoue. Hindi pa daw nakalik si Inoue sa canvas sa naging laban nito kontra kay Luis Neri at Ramon Cardenas. Matagal na daw nito hinahamon si Inoue noong 2023 pa lang. Meron na daw sila verbal agreement mga idol na maglalaban sila sa top rank promotion, pero hindi natuloy sa rason na umiba ang plano ni Inoue at malaki ang tiwala ni Carrington mga boss na siya daw talaga ang posible na makatalo kay Inoue via knockout. Marami na daw siya nakita na butas sa galawan ni Inoue, kaya malaki talaga kumpiyansa ni Carrington na makuha nitong upset sa Japanese monster. Malakas daw siya mga idol kumpara kay Luis Neri at Cardenas. Pag siya daw ang nakatama ng malinis kay Inoue, hindi na daw ito tatayo sa ibabaw ng boxing ring. Wala nga tayo mga idol sa tapang nitong si Carrington. Sayang lang talaga mga idol na hindi na ikasang laban nila ni Inoue. Medyo nawalan kasi ng boxing event ang top rank promotion, kaya naudlot ang plano na bakbakan. Lumalaylo talagang kampo ni Inoue na labanan ng kagaya ni Carrington. Matapos ang sunod-sunod na pagbagsak ni Inoue, binago nila ang kanilang fight plan mga idol. Dapat sinekbol ang kalaban ni Inoue sa Saudi, pero pinalitan nito kay Picasso dahil hindi pa daw sila ready na lumaban sa 126 pounds. Ito talaga mga idol ang pangit sa kampo ni Inoue, pero hindi naman natin sila masisisi mga idol. Pag alam kasi nila mga boss na hindi nila kayang isang bagay, kagaya sa pag-akyat ng mas mataas na timbang, talagang hindi pipilitin ni Inoue ang kanyang sarili na lumaban doon. Hindi naman natin alam mga boss kung pasok ito sa pagiging cherry picking dahil puro top 10 ang kinakalaban ni Inoue sa Daring Magazine. Ayaw lang talaga nito mag-step up mga idol sa mabigat na challenges sa bakbakan kapag hindi sila sigurado na makakaya nila na ipanalo ang laban. At itong ayaw talaga ni Shakur mga idol kay Inoue. Tinatawag nito mga boss ang Hapon na isang good fighter lamang at hindi isang great boxer dahil wala pa daw ito napatunayan kalaban ng malakas na fighter. Sa kabilang banda naman mga idol, Marco Antonio Barrera, sinabing tunay daw talaga sumikat si Manny Pacquiao dahil sa kanya at hindi dahil kay Oscar De La Hoya. Marami daw kasi ang mga boxing fans ang nagsasabi na nakilala daw ang isang Manny Pacquiao na isang great fighter matapos tinalo nito si Golden Boy. Pero hindi dito sumang-ayon si Barrera mga boss. Nagmula daw ito nang tinalo siya ni Pacman. Dito daw nagbukas ang malalaking opportunity sa Pinoy kung saan knock-up talaga ito mga idol. Totoo talagang sinabi ni Barrera na nagumpisa talaga makilala ang pangalan na Pacquiao sa panalo nito kay Barrera. Ang Meksikano kasi mga idol ang kinikilala na top pound per pound best boxer noon. Akala ng lahat pagkailan daw si Pacquiao sa bakbakan kay Barrera, pero nagulantang ng lahat mga idol nang winasak nito si Barrera sa bakbakan. At sa part naman ni Golden Boy, matapos tinalo ni Pacman si Oscar De La Hoya via knockout, dito nagumpisa ang pagiging money fighter ni Pacman at pay-per-view superstar dahil si Golden Boy dati mga idol ang kinikilala na face of boxing, pero ang paglampaso ni Pacman kay Barrera, siya talaga nagbukas sa Pinoy ng malalaking opportunity sa bakbakan.